Sa mabuting balita ngayon, si Judas ay lumapit at nakipagkasundo sa mga punong saserdote at sinabi, ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayo madakip si Jesus? At tinimbang nila ang halaga ni Jesus. 30 pirasong pilak sa isang iglap, ang anak ng Diyos ay nagkaroon ng presyo. Ipinagpalit sa isang bagay na mababaw at panandalian lamang. Madaling isipin na malayo tayo kay Judas. Kung titingnan natin ng mabuti, may mga pagkakataon din sa ating buhay na tila binebenta natin si Jesus at nagiging tulad tayo ni Judas. Sa tuwing pinipili natin ang kasalanan kaysa sa katotohanan, sa tuwing inuuna natin ang ating sarili kaysa sa Diyos, sa tuwing tinatanggihan natin siya dahil sa takot, hiya o kaginhawaan, parang sinasabi na rin natin, magkano ba ang halaga niya sa akin? Ang mas masakit pa, si Judas ay kasama ni Jesus, isa sa 12, kasama niya kumain, nakarinig sa kanyang mga salita, at nakasaksi sa kanyang mga himala. Sa kabila ng kanyang pagiging malapit, nagawa pa rin niyang ipagkanulo si Jesus. Ito ay nagpapakita na hindi sapat ang pagiging malapit. Ang mahalaga ay ang katapatan ng ating puso. Sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. At ang bawat isa ay nagtanong, ako po ba, Panginoon? Ito dapat ang tamang sagot natin, hindi yung itinuturo natin ng iba. Sapagkat ang pagkakanulo kay Kristo ay hindi lamang kwento noon. Ito rin ay posibilidad para sa atin ngayon. Mga kapatid, ang hamon sa atin ng mabuting balita ngayon ay ito. Magkano ba ang halaga ni Jesus sa ating buhay? Handa ba tayong piliin siya kaysa sa pansamantalang kasiyahan? Handa ba tayong manatiling tapat kahit mahirap? Naway matuto tayong piliin si Kristo araw-araw at hindi siya ipagpapalit sa anumang bagay sapagkat sa huli ang tunay na kayamanan ay hindi ang pilak o ginto, kundi ang ating katapatan sa ating relasyon sa Kanya.